Tapos ang Pilipinas News sa TV5. Eksklusibo pong na-interview ng News 5 ang dalawang sospek sa tangkang pagpatay kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda noong February 21. Idinidi nila sa krimen ang napatalsik na dating NBI Director na si Magtanggol Gatdula at ang kaibigan umano nito. Narito po ang aming eksklusibong report. CSPO3 Bill Villanueva ay isang retiradong pulis ng sinasabing middleman at naghanap daw ng hitman para itumba si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Ang isa naman ay si Teddy Avendaño, ang itinuturong gunman. Ayon kay Villanueva, napag-utusan lang siya ng dati niyang amo. Paano siya na hitman? Ito sir, nag-isip ako, bakit? Tapos ginawa ko, naghanap sir ako. Nung makakita na ako, di sabi sir, meron na. Naghanap ako si Boy ang nakita ko. Kwento sa amin ni Villanueva, madalas din daw sila pumunta sa NBI noon. Mga okasyon? Anong nag-o-taking? Off-taking? Yung anniversary, 75 anniversary, yung last, maraming tao, dyan si Presidente. Idinawit din ni Villanueva ang dating NBI Director na si General Magtanggol Gatdula na utak din sa pananambang kay Esmeralda. Utang ang tinuturong dahilan ni Villanueva kung bakit daw pinapatay si Esmeralda. Ang una kong madinig ko doon na talagang problema sa Esmeralda dahil yung utang niya sa NBI na mahit 8 buwan o 9 buwan, hindi daw ina-approve ni Director. Iba naman ang naging sagot sa amin ni Esmeralda. Siya raw kasi ang pinaghihinalaan ni Gatdula na kumanta sa media noon sa kaso ng pangingidnap sa Haponesang si Norio O'Hara. Nasasangkot sa kaso si Gatdula at iba pang opisyal ng NBI. Kaya sinasabi ko, hindi totoo yung sinasabi sa kanya na ako ang dahilan kaya hindi nababayaran yung current service provider. Nadidelay yung Nadidelay. hinaharang. Hinaharang ko. Ang trigger talaga dito, it's the O'Hara case, not that of the clearance of the Bureau. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ni Gatdula pero tumanggi munang magkomento ang kanyang kampo. Erwin Tulfo, News 5. Abangan naman bukas ang bersyon ng umano'y inupang gunman para itumba si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Rondahan naman natin ang mga maaksyong pangyayari sa kasagsagan ng ulan sa loob at labas ng bansa. Halos walang makita sa mga lansangan sa Pasig kanina madaling araw dahil sa malakas na buhos ng ulan. Inabot na mag-isang oras ang ulan pero hindi naman bumaha. Halos ganito rin ang eksena sa mga lansangan sa Taytay Rizal. Sa lakas ng hangin at buhos ng ulan, pahirapan ang biyahe ng mga motorista. Idagdag pa dyan ang hamog na nagpalabo sa daan. Sa Maynila, nawasak ang harap at tagiliran ng kotseng ito matapos bumangga sa puwetan ng isang trailer truck. Ang sinisisi ng sugatang driver ng kotse ang biglang buhos ng ulan kagabi. Ulan din ang nakikitang dahilan kaya sumalpok ang 10-wheeler na ito sa panel box ng isang kumpanya ng telepono sa Pasig City kagabi. Sa ibang bansa naman, nailigtas ang sanggol na ito mula sa pampasaherong bus na tumirik sa gitna ng hanggang dibdib na baha sa Yunnan Province sa China. Tinatayan 15 pang pasahero ang nailigtas. Pumalo naman sa 100 ang patay sa landslide sa Bangladesh. Sa kapal ng gumuhong lupa, pahirapan ang rescue operations. Tinatayan na sa 250,000 naman ang stranded. Parang ilog na ang itsura ng mga lansangan sa Florida, USA dahil sa bagyong nanalasa doon. Pero kahit gadibdib pa ang baha sa ilang lansangan, parang relax na relax lang ang lalaking ito habang nagbabasa ng libro. Nagsimula na si American Idol runner-up Jessica Sanchez na mag-record ng mga kanta para sa kanyang unang album. At ang comedy king na si Dolphy patuloy na gumaganda ang kondisyon. Ikuwento mo, Laila Chicadora. Critical pa rin pero patuloy na bumubuti ang kalagayan ni Comedy King Dolphy. Kwento ng anak na si Eric Quizon, pinipilit ni Dolphy na makipag-usap sa kanila kahit hindi pa ito lubos na makapagsalita dahil sa tracheostomy. Nabasa raw nila sa galaw ng labi na nagsabi si Dolphy ng I love you kay Jaja at sa kanilang magkakapatid.
Kahit busy sa tour ng American Idol, excited na binalita ni Jessica Sanchez sa kanyang Twitter account ang pagre-record niya ng mga kanta para sa kanyang album. Isa sa mga fans ni Jessica ang Season 7 winner ng American Idol na si David Koch na magko-concert sa Smart Araneta Coliseum sa July 14. Gusto raw ni Koch na makatrabaho si Jessica balang araw. Itinanggi ni Annabel Rama na lilipat ng network si Rufa Gutierrez matapos mag-resign ang anak niya sa programang Paparazzi noong Sabado. Sa nasabing programa lang daw nagbitiw si Rufa. May kontrata yan dahil 3 years kaya busy naman si Rufa, meron siyang bagong soap. Okay, kami first wala kaming problema, okay lang. Special mention ni Phil Young husband and girlfriend na si Angel Locsin nang tanggapin niya ang Men Who Matter Award ng People Asia Magazine kagabi. First month sa rin nila kahapon. Panghabang buhay na kaya ang relasyon nila? I've always said gusto kong may future with Angel and in the future I hope she will be so but in time. Ang importante raw sa ngayon, masaya silang dalawa. Masaya na official kami so it's a great feeling. We're so in love and so happy. At yan ang latest aksyon sa showbiz. Laila Chikadora, News 5. Masarap nga naman maging in love. Ano? First month, sorry. I mean, Oo. Ibig sabihin, talaga isang buwan pa lang. parang last year pa, bago mag-Christmas. Mahaba ang kanyang panliligaw. Pero ito, partner ha. Kailan ka huling naglaro ng bato, pick? Ay, Kaya mo ba yan? Alam mo ba yan? Hindi, nung 20 years ago, nung high 30 school, nung years. college ako, nung nagiinuman kami. So mga 5 years ago lang. Ito mga kapatid kasi isang robot sa Tokyo, Japan ang hustler sa paglalaro ng bato-bato pick. Alay. Panoorin nyo mga kapatid ito. Hindi matalo-talo ng kalabang tao ang robot. Pero partner, siguradong hindi mananalo ang robot na yan, ha? Kay Senadora Miriam Defensor Santiago pagdating sa pagbibitiw ng pick-up line. Heto ang ilang sample ng Senadora. Sige nga. Gusto mo ba ng trabaho? Meron sa PLDT, 10,000 per day. Ikaw yung dial tone. Nung na-nominate ako, naisip ko tuloy, bakit gusto ba niya akong manahimik sa isang sulok? Tapos hindi na ako makapagsalita. Kaya pinaimbestiga ko talaga kung kalaban ko yung nag-nominate sa akin. Hindi naman. Pag laki-laki ko, gagayahin ko yung alin. Simple, ha? Pag seryoso. Why not? Dial tone, 10,000 a day. Kaya mo yun? Yung gusto siya manahimik daw. Hindi naman siya pwedeng manahimik. Winner. Anyway, yan po ang kalahating oras sa Baksyong Balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Ako po si Cheryl Quosim. Ako naman po, Sir Erwin Tulfo. Saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, aksyon.